Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. And for today's video, isa na naman pong bagong online loan app ang ating i-review. Ito ay walang iba kundi si Mabilis Loan. So si Mabilis Loan is different from Mabilis Cash Loan app. And itong app na ito is available pa lamang siya sa App Store. And meron din siyang 3,100 ratings and 4.9 stars. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So alam naman natin na may mataas na rating siya sa App Store, pero hindi porket mataas ang rating niya ay okay na loan app na siya. Sabi nila, pwede ka raw makahiram ng 60,000 pesos dito kay Mabilis Loan app at mababa din daw ang interest nila. Kaya bago nyo i-download itong app na ito, panoorin nyo muna itong video na ito para malaman nyo kung magkano nga ba talaga ang pwede nyong mahiram, especially sa mga first-timers na mag-a-apply dito. And kung mababa nga talaga ang interest rate nila. If you wanna know more about it, keep on watching this video until the end. Magandang araw sa inyong lahat. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, itong bagong online loan app na i-review natin today is bagong-bago pa lang. Kung mapapansin niyo, kapareho niya ng pangalan si Mabilis Cash Loan, pero magkaiba po sila. Si Mabilis Cash Loan is matagal na siya. Itong si Mabilis Loan app na ito is bagong-bago pa lang. Itong si Mabilis Loan app is owned by Philtimes Credit Philippines and registered sila sa SEC. And as I mentioned earlier, si Mabilis Loan ay pwede nyo lamang siyang ma-download sa App Store, kaya sa mga Android users dyan, hindi pa siya available sa Google Play Store. Disclaimer lang before we proceed with the video, hindi po ako affiliated kay Mabilis Loan app and hindi rin po nila ako sponsored, hindi rin po nila sponsored itong video na ito. I made this video para i-share ko sa inyo ang experience ko ng pag-apply ng loan kay Mabilis Loan app. Kaya wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Papakita ko na sa inyo yung process ng pag-apply ko ng loan kay Mabilis Loan app. So first step is download nyo muna si Mabilis Loan app sa App Store. And then pag open natin kay Mabilis Loan app, makikita natin sa pinaka-homepage nila na ang maximum amount na pwede mong mahiram is 50,000 pesos. At loan term naman is 121 days. And ang interest naman nila per day is 0.05%. So, pareho lang siya ng daily interest ni Taracash. So, to start your application, click lang natin yung apply now, and then hihingin ni Mabilis Loan app ang cellphone number natin. So, i-enter lang natin yung cellphone number, then after natin ma-enter yung cellphone number, click lang natin yung get code para mag-send si Mabilis Loan app ng OTP. Once na ma-receive natin yung OTP, enter lang natin siya, tapos click natin yung sign up. And then, ibabalik ulit tayo sa homepage ni Mabilis Loan app. So, ganun pa rin. Yung loan term is 121 days. Maximum amount na pwede nating mahiram is 50,000. And then, daily interest natin is 0.05% pa rin. And, kagaya ng ibang online loan app, hihingan tayo ni Mabilis Loan app ng valid ID. And, ang mga valid ID na step ni Mabilis Loan app is driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, at UVID. Yan yung mga recommended ID ni Mabilis Loan app. Kung hindi available ang mga yan, click lang natin yung other options. So, sa other options, ito yung mga ID na pwede mong isubmit: TIN, Voters ID, National ID, Pag-ibig, at Health Card. So, mamili lang kayo dyan kung ano yung ID na i-upload ninyo. Once nakapili na kayo ng ID ninyo dyan, click nyo lang. After nyo makapili ng ID na
i-upload ninyo. Pipicturan nyo siya para ma-upload ninyo. Then, after nyo ma-upload yung ID ninyo, automatic ma-fill out yung name, ID number, at date of birth. Make sure na yung information ninyo nagmamatch dun sa ID ninyo. And kung tama naman yung information, click nyo lang yung confirm and submit. And after nyan, face recognition. And after nung face recognition naman, tingin naman ni Mabilis Loan App yung personal information ninyo kagaya ng education, marital status, number of credit cards, email address, gender, residential address, loan purpose, address details, at saka alternate phone number. After ninyong ma-enter lahat ng information na hinihingi ni Mabilis Loan App, click nyo lang yung save. Then, after nyan, dadalhin naman kayo sa page kung saan hihingi ni Mabilis Loan App yung about sa work information ninyo. So, i-enter nyo dyan yung company name, kung saan kayo nag-work, company address, company phone number, profession, work experience, monthly salary, address details, at payday. So, after nyo ma-enter lahat ng hinihinging information about sa work ninyo, click nyo lang yung next. Tapos, ang next naman na hihingiin is yung emergency contact. So, 5 contact information ang kailangan nyong ibigay. Kaya pag-isipan nyo mabuti kung sino ang mga ilalagay ninyo. And make sure na i-inform ninyo sila kasi minsan kapag hindi nila kayo makontak, ang i-contact nila is yung emergency contact na nilagay ninyo. So after nyo ma-enter yung 5 emergency contacts, dito naman tayo sa withdrawal info. So sa withdrawal info, ang available nila is e-wallet and bank. Sa e-wallet, ang pwede is GCash, GrabPay, at PayMaya. And sa bank naman, lahat ng bank na registered dito sa Philippines is meron. So, ako usually ang pinipili ko is e-wallet. So, sa e-wallet, enter nyo lang yung information nyo, yung first name, middle name, last name, and then yung account number, which is yung GCash number ninyo. After nyo ma-fill out lahat ng withdrawal info, click nyo lang yung save. Ayan. And then, dito sa page na to, makikita ninyo na yung approved loan amount natin is 3,000 pesos. So, ang loan term is 121 days. So, sa 3,000 pesos, ang marireceive ko na lang is 1,860. Ang interest is 0%, pero ang service fee ni Mabilis Loan App is 1,140. So, 0% interest nga, pero binawi naman ni Mabilis Loan App sa service fee. And yung repayment schedule is 2 payments siya. So, ang first payment ko is after 7 days. Ang babayaran ko after 7 days is 2,970. And then, ang second payment ko na is on August 16, which is 30 pesos na lang yung babayaran ko. So, dito makikita ninyo na yung amount na marireceive ko na lang is 1,860. Kasi ibabawas nila doon yung service fee na 1,140. So, 0% interest nga ang ibinigay sa akin for the first 7 days. Pero, ibinawi naman ni Mabilis Loan App sa service fee nila na 1,140 pesos. So, almost half na lang nung loan amount ko yung marireceive ko. Kaya hindi ko na itinuloy yung loan ko kay Mabilis Loan App kasi ang laki nung ibabawas nila sa loan amount ko. 0% interest nga, pero ibinawi naman nila sa service fee. So, biruin nyo yun, service fee umabot ng 1,000 plus. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan ninyong mabuti kung itutuloy ninyo ang pag-loan nyo kay Mabilis Loan App kasi mababa nga ang interest nila or 0% interest nga sila, pero ibinawi naman nila sa service fee. But anyways, this is just my opinion. Basta sa inyo pa rin kung itutuloy ninyo ang pag-a-apply ninyo kay Mabilis Loan App. And para sa mga nakapag-loan na kay Mabilis Loan App, let me know your experience by commenting down below para mabasa
mabasa ng ibang viewers natin yung experience ninyo kay Mabilis Loan Up. And para magkaroon din sila ng idea kung okay nga ba talagang mag-loan dito kay Mabilis Loan Up. Anyways, that's it for today guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys! See you in my next video. Bye!